Sen, pakilala ka po at pabati na din po sa buong Pilipinas. Magandang gabi sa iyo, Mark, at sa ating mga viewers dito sa mga followers and subscribers ni Mark Ramos. Ayun. Sir, kamusta po? Mukhang pagod na pagod kayo Medyo kakagaling ko lang sa Caloocan, umiikot na tayo. Ay, Sir, may tumatawag lang sa akin. Sagutin ko lang po. Naku, sorry. Na-tempo pa dito sa... Hello? Hello? Na-tempo. Sino ba to? Si Banat Bay? Bakit? Itatanong mo. So, sige, sasabihin ko na lang. Okay, itatanong mo kung bakit ka kinasuhan ni Senator Trillanes. O, sige. Mamaya na lang. Napatawag yata yung kaibigan mo Oh, bakit nyo daw siya tinuluyan? Ba't po ba tinuluyan yan? Actually, magkakasabay kasi sila noon, nagkaroon sila ng isang operations, collective, sabay-sabay sila Harry Roque, tapos sila kasi nakita nilang nagka-traction yung yung mensahe ko dahil nung time na yun yung umamin yung China na may deal sila ni Duterte. So umamin yung di sinabi ko ngayon, lumalabas na sila pala yung may deal, samantalang ako yung sinasabi nilang nagbenta daw ng Scarborough. Tapos imbis na umatras, lalo akong diniinan nila Harry Roque, nila Banat Bay, di sabay-sabay silang kinasuhan ko tungkol doon. Yun yung yun yung palabas nila na gentleman's agreement. Pero pinaka-the best na tawag yata doon, secret agreement Yes. Sila pala yung may secret agreement. Sinabi mismo ng China. Kaya nagkabulilyasuhan na sila doon. Ngayon, para malihis yung atensyon, binalik ulit nila yung issue nila na sinasabi na binenta ko yung Scarborough. Sabi ko, ganon pinipilit nyo yan, paulit-ulit na yan, kinasuhan ko na sila para huminto na. Yun, once and for all. So ngayon, huminto na yan, titinigilan na nila yon. Hindi. Eto, nanonood naman kayo kay General Torre, yung pagpasok kay Kibuloy. Nanonood kayo? Kasi mukhang yung bodyguard yata ni Banat Bay, yung mga kasamaan doon mukhang masasama sa makakasuhan Dahil po, tingin ko masasama sila sa obstruction of justice. Yun ang kaso talaga doon. Saka harboring of fugitive. Kasi mukhang alam naman nila Talagang pigil sila ng pigil doon Mukhang matutuloy na yung mga banateros. Anyway, Sen, dumiretso tayo sa unang team natin. Kasi ito, alam niyo naman po, lumutang na po ulit, si dating Mayor Jed Mabilog. Ayan. Yes. And alam ko naman po na nakakasama nyo at talagang isang grupo kayo, nila dating Senador Franklin Drilon at saka po si dating Senator Marojas. So anong po masasabi nyo, Sen, doon sa sinabi ni former Mayor Jed Mabilog na ginamit lang siyang ladder para kumonekta doon kay dating Senador Drilon at kay Senator Marojas dati? Alam nyo, nung mga panahon na yon, magkakasama kami nga sa Senado, walang kamalay-malay si Senator Drilon na tinatarget na pala siya through itong si Mayor Jed Mabilog. At kaya very revealing yon yung yung impormasyon na nilabas ni Mayor Jed. Tapos galing ito sa isang general na dating PNP chief na kaibigan niya na nag-confide sa kanya na huwag ka nang umalis kasi dito kukulong ka, iipiting ka, ipapaturo sa iyo na drug parang drug queen kagaya ni Laila De Lima. Senator De Lima. So, ito gagawing drug lord naman si Senator Frank tsaka to si Secretary Marojas. Parang ang ginagawa ni Duterte, lahat ng kalaban niya sa politika, lahat kayo
may sangkot sa drugs, 'di ba? O si Pinoy ginawa niya yung Dengbaksya, 'di ba? O si Opo, opo. Senator Laila ganon. Ako naman ang plano nila sa akin noong una ay kakasuhan ng murder, no? Oh, Tapos lumabas dito sa isang witness din nila dito sa Quadcom na gusto rin ako isangkot sa illegal drugs, no? So kumbaga parang lahat kami mga drug lord, para nga naman justified na kung anong gagawin ni Duterte sa amin, parang gano'n. pero nabalitaan nyo din po ba Sen yung yung sa magnetic na something? Yung Yung yeah. Dawit si Pulong at si Man Scarpio? Nabalitaan nyo din. Ano masasabi Oo. nyo doon? Di ba, yun nga, na nung nasa Senado kami, lumabas yan. Ito nga, nilabas yan ni Jimmy Guban na sinasabi na gusto siyang ipitin din at ituro na ako daw yung mastermind. Di ba? Parehas ng modus yung ginawa kay Senator Laila, yung gagawin kay Mayor Jed Mabilo, gagawin kay Jimmy Guban, gagawin sila ng kwento para ituro kami lahat. Si Jimmy Guban, sinabihan din siya na ako daw ang ituturo. Gano? Okay. Parang hindi lumabas sa ano yun. Parang hindi Lumabas sa Quadcom. Lumabas sa Quadcom yun. Oo. Na kayo din sasabit nila. Oo, sinabi ni Jimmy Guban, sino yung gusto ipasangkot sa kanya para palayain siya, kailangan ako isangkot. Yun, sabi daw nung NBI director noon. Yun daw ang deal para sa kanya. So parehas ang planong gawin sa amin lahat. Pero yun nga, buti na lang, no? Hindi na naig yung mga plano nila. Speaking of droga, Sen, ano masasabi mo ngayon sa pamahalaan? Yung kumbaga kung paano nila i-handle ngayon ang droga? Dito talaga ngayon, nakita natin, hinuhuli yung droga at hinuhuli yung mga nasa likod, no? Ang una nga dito yung 990 kilos na nahuli, yung mga involved, yung mga police generals, colonels. Kung panahon ni Duterte yon, grupo niya yun mga Davao group yun yung mga generals na yon. Hindi mahuhuli yon kasi yun sila na nagdi-distribute Inano nila kunyari yung mga distributor, hinuli, tinukhang, tapos pumalit na itong sindikato nila, yung Davao Mafia. So, ngayon, nung wala na sila Duterte, pinaguhuli na ngayon. Kaya nasira, nagiba yung sindikato nila Duterte, nila Michael Yang, at kung sino-sino pa. Ngayon, naghahanap na sila ng panibagong paraan paano nila matuloy yung drug trade kasi wala nang proteksyon Hindi kagaya nung panahon ni Duterte, protektado sila.